sa inyong lahat at umpisahan natin. No? Lipat muna ako tayo sa Facebook page sa ating computer. Dahil nasa cellphone ko ngayon si Mr. Curious Catholic. At lipat muna tayo dito para po matingnan ko po. Uy, ba't naglalag ako? Ayan. Walang sounds. Wait lang, bakit? Ayan, wala pa pong sound. Okay. Wala pa po tayong sound, no? Wala pa pong sound. May sound na po siguro, salita pa lang po ang nakaririnig nyo. Mamaya-maya po, sabi ni Kuya Dens, wala pong sound. Mamaya-maya po, no? Sinisit up ko lang po yung live natin. Ayan, thank you so much, no? Sa inyong pagsubaybay. Nawa patuloy lang po kayo magsubaybay dyan. At mamaya-maya pisahan na po natin ito. At set up ko lang po lahat, no? Para po tuloy-tuloy na ito. Ayan, manage video. Ayan, paki-check po, paki-comment po, no, kung meron po tayong sound na lumalabas kasi nag-chat sa akin si Mr. Curious. Good afternoon, Brother Aljan Brodens. Ayan, shout out po kay Gina Grado Ravena. Dito po siya nanood kay Mr. Curious Catholic, no? Check po natin kung may sound. Tingnan ko nga. Ayan, paki-check po, paki-comment po, no, kung meron po tayong sound. May lumalabas na po na sound, mga kapatid, no? Kaya ito na, simula na po natin. At syempre, bago tayo magsimula, mga kapatid, hingin po muna natin ang patnubay at gabay ng ating Panginoon Diyos para po ang programang ito ay kanyang masasamahan hanggang matapos ito. So, in the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit, Amen. Makapangyarihang Diyos, Ama sa lahat ng Ama, kami po ay humihingi ng gabay at patnubay sa oras na ito. Nawi Panginoon, ang programang ito, kayo po ang manguna. Dahil po, ang purpose po namin dito is to evangelize, makadagdag po ng kunting kaalaman ng mga kapatid namin sa ibang pananampalataya na ang katotohanan ay siyang lalabas ng katotohanan. Panginoon, nawa ay kayo po, sa iyo po, nawa ikaw ang maging may-ari ng programang ito. Bless niyo po ang Mr. Curious Catholic, Mr. 721 Catholic, lahat po ng programa ng aking mga kasamahan. Nawa po ikaw manguna sa lahat ng mga babanggit namin, sa mga gamit namin dito, O Lord God. Ayan naman Panginoon, hinihingi namin sa iyo sa pamamagitan ni Inang Birhing Maria, sa lahat ng mga santo sa langit, kasama na po dito si San Pedro Calungsod, Saint Michael the Archangel, Saint Padre Pio, at sa lahat ng mga santos. Amen. To the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan! Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi ulit mga kapuntos, mga ka-721, mga ka-curious, at kasama na po na sa live natin, Mr. Curious Catholic, no? Nakalive po tayo sa kanyang Facebook page at meron po tayong 63 viewers dyan po sa live ni Mr. Curious Catholic. At napaganda po kasi ng topic kong ilalatag natin mga kapatid. Bakit po napaganda? Dahil po ay isang SDA, no? Isang Seventh-day Adventist na naglabas, no? Na naglabas ng kanyang naglabas ng kanyang video na pinatunayan niya ng isang Iglesia ni Cristo ay tatag ni Felix Y. Manalo. At mababasa daw at kayo na protetahan na Iglesia ni Cristo ang kanilang simbahan dahil po meron na silang sali ni George Lamsa doon po sa Gawa 20:28. Titingnan po natin na lahat ng kanyang mga argumento, mga kapatid nyo, kung nakita nyo po sa aking likuran, hindi pa po nyo po siya naririnig, no? Pero yan po siya yung nag-viral, no? 3.3 million views. Pero syempre, hindi naman natin hahayaan na magpatuloy ito. At syempre, patatagin natin ito sa pamagitan ng Biblia at referensya. Kaya ito na po, no? Ibibigay ko na sa inyo at pakinggan nyo po ang ating kapatid sa ibang pananampalataya, kung ano po ang kanyang sinabi at bigyan po natin ito ng komentaryo. Ito na po mga kapatid, no? Ibibigay ko na po sa inyo ang vlogger na laging nagtatanong, my dear, my dear, my dear. Ito na po, ibibigay ko na sa inyo si kapatid na my dear. Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo. Totoo ba ang aral ng INC na pinalandaw ang malilipan? Actually, yung tanong na yan, Ayun kapatid, kung naririnig nyo, ang tanong ng kanyang asawa, my dear, totoo ba ang aral ng INC na sila lang maligtas? Ito mga kapatid, again pasintabi po sa mga Iglesia ni Cristo na mga kapatid po natin na nakasubaybay ngayon. Pasintabi po ulit, no? Ito po ay isang video reaction lamang
At kailangan natin ilabas dito ang katotohanan. Patuloy po natin, no, yung sagot, tanong na kanyang asawa, my dear, totoo ba ang aral ng ANC na sila lang ang maliligtas? Ano po ang sagot na kanyang my dear? Ay good news sa mga umanib sa INC at bad news sa ayaw sa INC. Ayun, sabi niya, yung tanong na yan at yung kasagutan sa tanong na yan ay good news para sa mga INC o Iglesia ni Cristo, established by Felix Y. Manalo, at bad news naman para sa hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo. Patuloy natin mga kapatid. Totoo po mga minamahal, Iglesia ni Cristo lang talaga ang maligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka. Oh, saklap. Pag hindi ka kaanib sa Iglesia ni Cristo, may impyerno ka, sabi nito. At gaano ba katotoo ang Iglesia ni Cristo? Mamaya-maya po mga kapatid, no, saka tayo magbigay ng mga ating mga references. At pagkatapos ng mga babanggitin nitong ni My Dear. My Dear, ang pangalan ko nito sa kanya kasi lagi nilang tinatanong, My Dear, My Dear. Ayan, tuloy natin. Kapag may impyerno ka, buti nga sa'yo. Kasi hindi ka ng Iglesia ni Cristo eh. Ang aral ng INC, hindi ko tinitanggap. Sinasabi ko manib ka na para maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Pero nilalobject niyo yung aral ng Iglesia ni Cristo. So, kung ikaw ay ma-impyerno, tama lang yun. Buti nga sa'yo. Kasi hindi ka Iglesia ni Cristo. Ayun, no? Kung ikaw ay may impyerno, buti ngayon sa'yo. Kasi hindi ka nakinig sa aral ng Iglesia ni Cristo. Tayo mga kapatid, no? Iba tayo mga Katoliko eh. Kapag ang kapatid natin sa ibang pananampalataya ay hindi kaapi kasama natin, hindi tayo nagja-judge na sila ay may impyerno. Bakit? Dahil mahawain pa rin ng Panginoong Diyos. Pero mas maganda talaga, mas maigi, at pag Roman Catholic tayo. Dahil ang Roman Catholic established by Jesus Christ. Yun yung founded by Jesus Christ. Hindi po founder, no? Hindi po tao ang may tatag nito, kundi mismo ang Kristo. Ayan, mamaya po tayo mag-shoutout mga kapatid, no, sa mga star senders. Thank you so much. Tuloy lang naman natin ang videos na to. Ngayon, para hindi kayo magalit, baka kasi open kayo sa sinasabi namin. Kasi sa totoo lang, tagal na namin itinuturo na Iglesia ni Cristo ang maliligtas, ayaw niyo pakinig. Bigyan ako ng 3 point o 3 katibayan na tama lang ng impyerno ka kung hindi ka Iglesia ni Cristo. Ayan, magbibigay daw siya ng 3 point magbibigay siya ng 3 point para daw patunayan na pag hindi ka umanib sa Iglesia ni Cristo ay may impyerno ka at hindi ka maliligtas. Ayan. Yes po, SDA po siya na ito po ay hindi po ito kumbaga hindi niya po ito inaangat ang Iglesia ni Cristo. Ito po ay binabagsak niya. Naunawaan ko po 'yon dahil po tiningnan ko po. Isa po siyang Seventh-day Adventist itong si My Dear, no? Kaya binigyan na po natin ito ng video reaction, kapatid, no? Alam po natin na siya po ay isang Seventh-day Adventist at gusto niya lang siraan ang Iglesia ni Cristo. Pero yung paninira niya, actually, may punto naman siya eh. At palalakasin po natin ang kanyang video. Kahit ka mag-anak pa kita, kahit katrabaho kita, o best friend pa kita, ay impyerno ka talaga pag hindi ka nag-Iglesia ni Cristo. May 3 patunay akong ipapakita sa iyo. Ang una, sapagkat inangaral ng kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. At inirehistro ito noong 1914. Ayan. Bakit hindi ka maliligtas kapag hindi ka umanib sa Iglesia ni Cristo? Bakit daw? Dahil inaral daw ito ni kapatid na Felix Y. Manalo nung nirehistro ito ng 1914. Actually po, nirestored po talaga ang Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914. At meron po tayong mga katibayan dyan, mga kapatid. Mamaya-maya po, no? Habang nakikinig kayo, wait lang ayusin ko na lang pala dito ang mga ang mga pruweba natin, mga kapatid, na ang Iglesia ni Cristo ay nirestro talaga noong July 27, 1914, mga kapatid. Meron po tayong mga referensya. Yan po kasi ang hinanap natin, no? At ito po, no, ipapakita ko po sa inyo dito na meron po tayong references na yung Iglesia ni Cristo established by Felix Y. Manalo. Ito po, wait lang, hanapin natin kung saan na po ito. Wait lang, ito mga kapatid, papakita ko sa inyo kung gaano po katibay ang mga referensya natin para patunayan na ang Iglesia ni Cristo ay hindi po tatag ng Diyos, kundi tatag po siya ni Felix Y. Manalo. Ito po, no? Basahin po natin.
Ito po ay mismong pasugo ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, mga kapatid. Sabi dito is ganito. Hindi ko siya zoom po natin ulit para mas maigi, no? Palakihin po natin ito ng konti. Ayan. Lakihin po natin ito. Ayan, no? Sabi dito, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippines government. The registration papers state, among others, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ayan, napakatibay po mga kapatid ng Iglesia ni Cristo ay tatag po ni Ka Felix Y. Manalo at hindi po tatag ni Cristo noong July 27, 1914. At mamaya-maya po mga kapatid, no, ay yung pinakamaganda dito mga kapatid, hindi lang po, sabi kasi ng iba, ang kanilang founder is nag-iisang Felix Y. Manalo. At ang founder daw nila is si Jesus Christ. Sabi po ng mga INC. Pero ilabas po natin ang katotohanan. Kasi yun po yung hangad natin dito na ilabas ang katotohanan. No? Mayroon po tayong dito mga kapatid. No? Ito, papakita po natin sa inyo para po mas maganda. Mas maganda po kasing makita ninyo ang mga referensya natin. Bakit po? Dahil alam natin na tayo po ay nasa katotohanan, no? May nakuha po tayong aklat o mismong pasugo, no? Pasugo ng Iglesia ni Cristo. Take note, ito po ay sa kanilang pasugo. Nakita po natin. Ito po ang nakasulat. Kung sino ba ang founder ng Iglesia ni Cristo. Tama po kasi si kapatid na my dear na ang Iglesia ni Cristo ay tatag lamang ni Felix Manalo. Ito mga kapatid, makikita nyo dito na ang founder ng Iglesia ni Cristo ay hindi lang po si Felix Y. Manalo. At kahit isa, wala tayong nakitang founded by Jesus Christ. Ito, pakinggan nyo. Tingnan nyo po ito. Ayan po mga kapatid. Napakatibay po ng ating ebidensya. That the founder of this association are the following. Una, si Felix Manalo of Taguig Rizal. Pedro, ayan. Una-una, yung founder talaga dyan mga kapatid, si Felix Manalo. Kitang-kita. Number 1 na founder, si Felix Y. Manalo. Sino kasunod? Sabi dito, Pedro Inocencio. Ayan. Founder din po si Pedro Inocencio. Sino yung pangatlo? Ito yung pangatlo. Si Anastasio Morte. Pangapat, si Felicimo R. De Leon. Federico Inocencio. No? Georgina Santa Maria. Max. At kahit tingnan nyo yan kapatid sa dulo. No? Hindi ko nabasahin kasi baka sumakit yung mata ko. Ayan, no? Hanggang 19 po yan. 19 po ang founder ng Iglesia ni Cristo. At wala po tayong diyang mababasa na kahit iisang Jesus Christ. No? Kaya tama naman talaga. Actually, ginawa ko yung video na to para patibahin lang naman ang tawag dito, ang video ng isang SDA. Pero syempre, hindi tayo basta-basta kakampi sa SDA kasi alam naman natin na ang SDA hindi rin po founded by Jesus Christ. No? Ito, bahala na kung makarating ito kahit kanino. Alam naman natin ang SDA, no, hindi ito founded by Jesus Christ. Na kapatid, no, mapabibigyaman pa tayo o pa history. Ito po ay hindi taga-tatag ng ating Panginoong Diyos. Ginawa lang po natin ang video na to bilang video reaction. Huwag po kayong mag-alala kapatid na kaya pasintabi po ulit no, sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Inalabas na po natin ang katotohanan. Tuloy po natin kung ano po ang masasabi. No? Wow, nabigla ako dito. Thank you so much mo dahil meron po tayong viewers sa Mr. Curious Catholic, 142 viewers. At di ko alam meron tayong viewers sa ilan ba yung viewers natin. Meron naman tayong 7 viewers dito po sa ating Facebook page, no, Mr. 721 Catholic. At sana dyan po sa Mr. Curious Catholic, sana po i-follow nyo rin po ang aking Facebook page. Live po tayo, collaboration po natin to pag nag-live ako dito sa
Mr. 721, nag-live po tayo din po sa Mr. Curious Catholic, no? Pero syempre may mga videos tayo na i-upload dito. Yun, sana subaybayan nyo rin po ito. Ayan. Thank you so much mga kapatid. Tuloy po tayo sa video na nilabas no ni kapatid na My Dear. Ito po ang kanyang sagot ulit. Ibig sabihin, mula nung ipinangaral niya ito, noong 1914, lahat ng nakapakinig sa aral ng kapatid na Manalo, tapos hindi nag-iglesia ni Cristo, lahat sila ngayon maiimpyerno. Ayun, sa hindi daw nakapagkinig o hindi tumanggap na aral ni Felix W. Manalo, lahat daw po ay mapapa-impyerno. Hindi ko alam kung gaano to katotoo ha, pero ayon sa napagtanungan ko, itong si My Dear, dati pong iglesia ni Cristo. Actually, hindi ko po may judge no kung yun po talagang aral ng Iglesia ni Cristo. Pero ito po ay isang video no, gusto kong dito no lumabas sa kanyang sinabi kasi hindi naman natin alam ang turo no patungkol po sa kaligtasan ng INC. Pero sabi niya dito dahil isa siya dating Iglesia ni Cristo na kapag hindi daw nakinig sa turo ni Felix W. Manalo ay maiimpyerno. Ayan. Di ko alam kung totoo yun, pero mas maganda siguro kung makinig po kayo sa aral ng Katoliko. Bakit? Dahil po, yun po ang totoong iglesia na establish lamang ng igang ni Cristo, no? Actually, no, may nabasa kong comment, reverse psychology. Yes, alam po natin yon no? Ito po ay reverse psychology at hindi po ito Iglesia ni Cristo. Si My Dear kapatid, huwag ka mag-alala bago po natin pinasok ang video na to at tinignan po natin ang background no nitong kapatid natin. Kaya alam po natin na siya po ay hindi po siya INC. Hindi po siya INC. Again inuulit ko, hindi po INC si My Dear, no? Tuloy po natin ang video ni My Dear. Ang dating ni Cristo sa araw ng paghukom, walang naliligtas sa kanila. Bakit? Hindi kasi sila umanig sa iglesia na ipinangaral ng kapatid. Sa totoo lang, nasa Biblia at nabasa ng kapatid na Manalo sa Biblia, yung aral niya. Like for example, Roma 16:16. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Ayan, porket nabasa na daw ang pangalang isang Iglesia ni Cristo sa Roma 16:16, yun na daw po, no? Yun na po ang pangalan ng simbahan. Subukan nga nating basahin ang Roma 16:16 sa New Revised Standard Version. Rome 16:16. Ano ba ang nakasulat doon? Sabi dito is ganito. Roma 16:16, sabi dito is ganito. Tingnan natin kung nakaset up ba yung Bible natin dito. Ito po ang nakasulat. Roma 16:16, ito po ang nakasulat. Greet one another with holy kiss all the churches of Christ greet you. Wow. All the churches Christ greet you. Ayan. Ibig sabihin daw po nito ang Church of Christ, simbahan o iglesia ni Cristo. Porket daw po ay may nabasa ng iglesia ni Cristo. Yun daw po ay yung totoong pangalan. Sapagkat hindi naman po yun naayon. Porket po bang hindi nababasa sa Biblia ay hindi niya totoo. Kagaya nga po ng tanong ni Father Darwin kay Felix kay Aniedes. Wala ako sa Biblia, ikaw wala ka rin sa Biblia. Ibig sabihin ba di tayo totoo? Tapos yung sagot ni Archie Aniedes, di tayo totoo. Ganun ba ang pagkakaunawa natin mga kapatid? Ayun. Tuloy pa natin ang video commentary, yung video uploaded no ni My Dear. Gawa 2028 sa salin ni George M. Lamsa. Iglesia ni Cristo ang pinuli o tinubos ng dugo ni Cristo. Malamang may consequence. Dapat hindi ka masyadong magbasa ng Biblia. Kasi nung ako ay INC at magbasa pa rin ko ng Bible, hindi napansin ko na yung iglesia na binabanggit sa Roma at yung tinubos ng dugo ng iglesia na nasa gawa 2028, hindi ito inirehistro noong 1914. Ayan, sa kanya na nanggaling. Sabi niya, nung ako'y iglesia ni Cristo pa dati. So it means hindi talaga sa iglesia ni Cristo. Alam ko po yun sa mga nagko-comment, no?
alam ko po yun na hindi siya iglesia ni Kristo. Dahil pakinggan po natin kanina na hindi nung ako'y iglesia pa ni Kristo. So it means dati siyang iglesia ni Kristo pero ngayon siya po ay isang Sabadista. Alam po natin yon. At sabi niya, ang nakasulat daw sa Roma 16:16 sa Gawa 20:28 ay hindi daw po nirehistro noong July 27, 1914, mga kapatid. Kaya itong si kapatid naghanap ng iglesia pero napunta pa rin sa maling iglesia. Yun po ang sang SDA. My dear brothers and sisters, patunayan natin to, tuloy natin kung ano pa yung sasabihin niya dito. Alam naman natin, yung SDA ay hindi rin yan yung nakasulat dyan sa Roma 20:28. Kapatid, tuloy natin, no? Kasi first century, ibinangaral itong iglesia na ito. Actually, hindi ko pa ito nare-reconcile hanggang ngayon. Pero good news po, sapagkat pag umalig ka kasi sa iglesia ni Kristo, hindi mo kailangan gumamit ng utak. Ayun, totoo ba yun mga NC? Sige nga, sasagutin ko nga kayo. Sige nga, mag-comment nga kayo. Sa mga lahat, sigurado ko may INC nanonood dito ngayon. Mag-comment nga kayo kung turo nga ba yan sa inyo, kapatid. Hindi ko kasi alam kung turo yan sa inyo, no? Kasi hindi naman ako naging INC, no? Hindi ko alam kung turo yan sa inyo na kung ikaw ay isang iglesia ni Kristo, okay lang maging iglesia ni Kristo. Pero huwag kang gumamit ng utak. Hindi sa akin galing yan, ha? Ulitin natin, ha? Ulitin natin to, kapatid. Hindi sa akin galing yon, sa kanya. Sa iglesia ni Kristo, hindi mo kailangan gumamit ng utak. Ulit. So, good news po, sapagkat pag umalig ka kasi sa iglesia ni Kristo, hindi mo kailangan gumamit ng utak. Ayan, ulitin nga natin kung totoo to. So, good news po, sapagkat pag umalig ka kasi sa iglesia ni Kristo, hindi mo kailangan gumamit ng utak. Ayun. Kung totoo man yan mga kapatid na INC, please comment down below nga kayo kung totoo yan sinasabi ni my dear na kapag umanib ka sa iglesia ni Kristo, hindi na daw kailangan gumamit ng utak. No? Totoo ba yan? Please comment nga. Nagwawala yung mga tao sa comment section dito kay Mr. Curious Catholic. Tuloy natin. Iglesia ni Kristo ay magagamit ka pa ba ng utak? Basta pakinggan mo lang at paniwalaan yung tinuturo ng mga ministro na ang iglesia ni Kristo lamang na inirehistro noong 1914 ang siyang maliligtas. Huwag mo masyadong pag-isipin yung sarili mo kung may iglesia ni Kristo ba noong first century na pinagkuhaan o pinagayahan ng turo ng kapatid na manalo. Basta huwag kang gumamit ng utak, siguradong ligtas ka. Ayun, basta wag kang gumamit ng utak, siguradong ligtas ka. Itong si my dear, may i-comment din ako dito kay my dear, no? Sana gumamit ka rin ng utak, ng isip, no? Pag-aralin, gamitin mo yung utak mo, no? Pag-aralan mong mabuti kung ano ba yung sinasabi mong iglesia. Kung kailan ba yan tinatag, kung sino ba ang founder niyan, at mismo tanungin mo rin yung founder nyo. Tanungin mo nyo rin po yung sarili nyo kung sino ba yung founder ng inyong simbahan. Kapatid na my dear, para malaman po natin kasi yung hinahangad po natin dito is yung founder, yung nagtatag. Dahil isa lang naman po ang tinatag na iglesia. Kapatid, hindi po maraming iglesia. Nag-iisang iglesia ang tunay na iglesia at yun ay founded by Jesus Christ, my dear. Kaya tama naman yung sinabi mo, pero sana aralin mo pa maigi at malaman mo kung sino ba talaga ang totoong iglesia founded by Jesus Christ. Tuloy natin yung video ni my dear. Kapag ang pananaw mo, ang iglesia ni Kristo na inirehistro noong 1914 ang siyang paniligtas. Ito po yan sa inyo, ha? Huwag kang magdadala ng Bible pagsasamba ka. Ayan, sabi niya, tip ko sa inyo ha, huwag kang magdadala ng Bible pag magsisimba ka. Sa tingin ko, hindi naman siguro kasi may nakita naman ako mga kapatid natin na iglesia ni Kristo na nagdadala ng Bible, ang kapatid na my dear. Di ko alam talaga kaya sa mga INC, ito po ay reverse psychology, hindi po INC, si kapatid na my dear, no? At ito po ang ginawa niyang video, pinatibay ko lang po dito sa magitan ng reference na ang Iglesia ni Kristo ay founded by Felix Y. Manalo. At kahit saan niyo pong history hanapin ito po ay founded by Felix Y. Manalo, ang Iglesia ni Kristo. At ang Iglesia Katolika Romana, I proud to say, ito po ay founded by Jesus Christ. At historical po yan, kapatid.
Wala pong makagiba niyan. Kahit sino po, hindi po makagiba niyan, kapatid. At meron po tayo mga pasugong hawak. Actually, meron ako mga pasugong hawak ngayon na kiniklaim po mismo ni Manalo na yung totoong iglesia ay Iglesia Katolika sa Romana. Pero hindi po natin dito ilalabas, no? Susunod ko na po ang video, ilalabas iyon. Patuloy natin dito, kapatid, no? Ikalawang patunay, ang Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Kasi dahil ginamit ng kapatid na Manalo ang pangalan Iglesia ni Cristo. At dahil mababasa sa Biblia na Iglesia ni Cristo ang tinubos ng dugo, so ibig sabihin, tayo yung Iglesia ni Cristo na tinubos ng dugo. Ayun, sila daw ang tinubos na dugo. Shout out ko lang po dito, no? Si Lorenzo S. Fiesto, dito po kay Mr. Curious Catholic, sabi niya, mahirap makipagtalo sa sekta, Brad. Huwag mo na sayangin ang laway mo. Ang kapatid na, gusto ko lang po, gusto ko lang po klaruhin, no? Hindi po kami nakipagtalo sa mga ibang sekta. Kami po ay nagtatama lamang ng mali. Bakit? Kung hayaan po natin ang maling turo, sigurado po tayo dito na ang mga maling turo, patuloy po itong magiging mali. Ito po ay binuo ang grupo ng punto por punto, ang Team Maria, yung iba pang CFD para po itama, mga kapatid. Kasi yung CFD, to defend lang naman, kapatid. Para magdepensa. Siyempre, nandito kami para depensahan po ang turo ng mga maling turo ng ibang sekta, mga kapatid. Sana maunawaan mo. Thank you so much, no? Tuloy po natin. Ito. Dapat mong sampalatayanan ng katurungan. Iglesia ni Cristo lamang ang tinubos ng dugo. Alam mo, pagka tinanong ka kung anong talata iyon, ang babasahin mo dapat is yung Gawa 20:28. Pero take note ha, tandaan mo kung isa kang INC. Dapat ang babasahin mo lang is yung salin ni George M. Lacson. Ayun. Yung dapat, kung isa kang INC, yung babasahin mo lang daw ay Gawa 20:28 na salin ito ni George M. Lamsa. At ngayon, mga kapatid, no, alamin natin kung ang salin ni George M. Lamsa, kung kailan po ito tinatag, no? Kailan po ito na-establish yung, ito kapatid, ilalabas ko to saglit, para mas maganda kasi. Yung salin ni George M. Lamsa, kailan po ito na-establish? Kailan po ba ito ginawa? Yung Biblia ni George M. Lamsa. Yung salin po ni George M. Lamsa, my dear brothers and sisters, na-establish lang po ito 1933. At paano nyo masabi ngayon na ito ay yung totoong Biblia? At ito po ang pinakamalapit na translation. Ito po, papakita ko po sa inyo, kapatid, yung Bible na salin ni George M. Lamsa. Ito po. Sabi po dito, the Holy Bible from Ancient Eastern Manuscript, called the Lamsa Bible, was published by George M. Lamsa in 1933. It was delivered both Old and New Testament from the sign. Ayan. Ulitin natin. The Holy Bible from Ancient Eastern Manuscript called the Lamsa was published by George M. Lamsa in 1933. Ayan, 1933. So it means bago lang po ito, bagong translation lang ang Bibliang ito. Tapos paano mo magagamit ang bagong translation? Siguro napakalayo na po nito. Di ko alam, hindi ko pa na-trace back ang pinanggalingan ng Biblia na translation ni George M. Lamsa. Pero alam ko lang, ang pinakamalapit na translation ay ang NRSV, my dear brothers and sisters. Kahit yung King James Version nyo, napakalayo yan. Napakalayo ng translation yan, kapatid. Kasi ma-history na ako ng King James Version at napakalayo. Sobrang layo niyan, kapatid, no? Kahit yung sinasabi nyo na tinanggal na Deuterocanonical books o sinatawag na ibang sekta na apocryphal books, nandun yun sa inyong King James Version na original. Kaya wag nyo pong ipagmalaki yung King James Version. Lalong-lalo na po itong ang salin ni George M. Lamsa. Kasi 1933 lang po ito lumabas, mga kapatid. At yung pinaka-original po natin na Biblia is yung Greek at saka Hebrew. Ito po yung Greek sa New Testament natin. Ayan. At meron po tayong Hebrew sa Old Testament. Kaya ito po yung pinanggalingan, yung
unang Biblia, yung Griego sa New Testament at Hebrew naman po sa Old Testament. Kaya na-trace back po natin ang King James Version. Napakalayo po niyan, kapatid, no? At patuloy po tayo sa video, no, ni My Dear. Kasi doon lang natin mababasa yung iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo. Kaya maswerte tayo sa ating panahon sapagkat nung time na hindi pa naisali, yung sali ni Lamsa, yung mga ministry natin, hirap na hirap kung paano pagtutunan ng iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo. Pero salamat ni George M. Lamsa na. So, kaya na natin ilaban sa debate na ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo basta mayroong kang salin ni George M. Lamsa. Ayun, pwede na daw ilaban na ang Iglesia ni Cristo ay nakasulat sa Biblia pa dahil mayroong nakasulat, no, sa Gawa 20:28 na salin mismo ni George M. Lamsa. Kaya ngayon, mga kapatid, bibigay ko naman sa inyo ngayon yung salin ni George M. Lamsa sa Gawa 20 verse 18. At hanapin muna natin. Saan ba yan? Salin ni George M. Lamsa. Sana yan? Hanapin na. Ito mga kapatid, ito yung salin sa aklat ni George M. Lamsa. Ito ha. Papakita ko ba sa inyo dito kasi alam mo naman natin na wala tayong tinatago dito. Ayaw nating magtago dito. Wait lang ha. At hanapin ko yun. Na-ano ko yun? Na-save ko yun. Dito lang yun. Ha. Parang tayong smart combautoli dito. Ayan. My dear brothers and sisters, no, tuloy-tuloy lang po tayo. Ito na siguro yan. Check natin. Wait lang ha. Wait lang. Sana yan. Ito mga kapatid, hanapin natin ulit ang ito yun. Wait lang ha. Kasi yung salin doon ni George M. Lamsa, napakaganda naman talaga para sa kanila. Kasi sinabi talaga doon na Church of Christ na letra por letra, kapatid, no? Letra por letra ang sinabi doon sa salin ni George M. Lamsa. Kaya yun nga siguro ang ginamit nila para patunayan, no, na ang Iglesia ni Cristo ay nakasulat na sa salin mismo ni George M. Lamsa, mga kapatid. At mamaya babalikan po natin yon. Hinahanap ko pa yung salin ni George M. Lamsa. Kaya tuloy muna natin ang video ni My Dear. Kaya kapag hindi ka iglesia ni Kristo, ang relihiyon mo, hindi tinatawag sa pangalang iglesia ni Kristo, sad to say, maimpyerno ka talaga. Like for example, born again ka, baptist ka, saksi ka ni Jehovah, hanip ka sa dating daan Soriano. Kahit anong iglesia mo, kasi hindi ka tinatawag sa pangalang iglesia ni Kristo, hindi ka malilikha. Kahit anong pangalan pa ng iglesia mo, ng relihiyon mo, kapag ang pangalan ng relihiyon mo ay hindi iglesia ni Kristo, ay hindi daw maliligtas, sabi ng isang SDA, no? Ano ba naman yan, kapatid, no? Masyado tayong judgmental. Hindi ko naman alam, na million ko talaga, no? Hindi natin alam dito kung ang sinasabi ba ni George M. ni My Dear, no? Totoo ba kung yun ba talaga ay aral ng isang SDA, ng isang Iglesia ni Cristo? Kasi hindi naman, actually totoo hindi ko pa kasi nabasa ang lahat ng pasugo ng Iglesia ni Cristo. Yung mga pinapakita lang po natin na mga pasugo, ayun po ang meron tayo. Pero nag-order na po tayo niyan, sana dumating at sana hindi tayo pagbawalan ng pinag-orderan natin, no? Dahil yung pa yung mga in-order natin na mga pasugo ay talaga pong gagamitin natin laban dito para pagpatunayan na mismo sa mga mga pasugo ni Felix Y. Manalo ay totoo po talaga na ang totoong simbahan ay ang Iglesia Katolika. At tuloy po na natin, no, ang paratang, di yung ko lang kung paratang to o katotohanan yung sinabi ng isang My Dear, no? Tuloy natin. Mas may impyerno ka. Pero kung kami ang tatanungin ninyo, natawag kami sa pangalang iglesia ni Kristo at pinatutunayan sa Biblia na iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo. Sa salin lang ni Lamsa ang babasahin niyo. Take note ha, huwag kang babasa ng ibang salin kasi baka mahirapan at Ayun, wag daw babasa sa ibang salin, mga kapatid. Yun ang sabi nitong ni My Dear. Subukan nga natin, tingnan nga natin kung ano po ang mababasa natin. Nabasa na ba natin yung kanina? Dito po sa Mateo, Romans 16:20. Ano ba yun? Wait lang ha. Wait lang mga kapatid. Mateo 16, wait lang. Mateo 16:20. Tingnan ko pa nga dito. Ay, iba.
Ayun, pagpatuloy na lang muna natin no, yung video ni kapatid na ni kapatid na My Dear, kung ano pa po ang kanyang sinasabi patungkol po sa Iglesia ni Cristo. Kasi napakaganda po nito mga kapatid eh. Kasi hindi naman tayo nagsabi, may isang taong nagsabi na dati daw siyang Iglesia ni Cristo. At siguro dahil siya ay isang Iglesia ni Cristo dati, alam niyo po kung ano nangyayari dito. Hindi rin po natin pwedeng i-judge ito si My Dear at hindi rin po natin pwedeng i-judge no si itong mga Iglesia ni Cristo kasi ako aminin ko talaga hindi ko pa nabasa lahat ng pasugo noon Iglesia ni Cristo. Kita na naman nagtatanong. Ikatlo, yung patunay na Iglesia ni Cristo ang mamaligtas. Sapagkat ito yung katuruan mismo ni Cristo. Ito yung itinuro ng ating Panginoon. Ayan. Pangatlo, ito daw ay turo ng ating Panginoon. Sabi niya, ano po ba yung turo ng Panginoon na turo din ng Iglesia ni Cristo? Tingnan natin ha. Sabi ng Panginoon, pumasok ka sa loob ng kawan. Ang kawan sa Gawa 2028, ulitin ko, dapat George M. Lamsa lang, Iglesia ni Cristo. Ayun. Yun ba ituro ng ating Panginoon? Yung babasahin mo lang, yung salin ni George M. Lamsa? Ano ba yan? Tuloy natin. Ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, ang Iglesia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Cristo. Kaya kapag ka ikaw ay tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo at may bitbit ka na salin ni George Lamsa, huwag kang kakabahan. Huwag kang matatakot sapagkat mayroon kang translation na magtatayo sa pangalan ng iyong iglesia. Ayun. Porket ba may mabasa tayo na Iglesia ni Cristo sa Biblia, yun na ang totoong reliyon? Tandaan nyo mo mga kapatid, yung sinasabi dyan na Iglesia ni Cristo, hindi po yan reliyon. Yan po ay simbahan ni Cristo. Yan po ay hindi po pangalan ng isang simbahan. Simbahan ni Cristo po yan kapatid. Simbahan ni Cristo, hindi po yan pangalan. Dahil wala pong binanggit na pangalan ng simbahan sa ganyang talata. Kundi ang sinabi diyan sa Mateo sa Mateo 18, no? Pumunta ka ng buong bansa, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Buong bansa po dapat. Kaya doon po nanggaling ang Catholic. Catholic means po ng whole world. Catholicos in the Greek word, no? At yun po ang dahilan kung bakit po Catholic din yung pangalan namin. Kaya tuloy nga po, kapatid na My Dear. Kaya po sa tanong na Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Opo, yes, sapagkat nabili na po kami ng translation ni George M. Lamsa, kaya na namin patunayan na Iglesia ni Cristo lamang ang tinupos ng. So, ibig sabihin, kung wala ka pang translation ni George M. Lamsa at ikaw isang Iglesia ni Cristo, hindi mo pa kayang mapatunayan na, na Iglesia ni Cristo ang reliyon. Pero di ko alam, no, parang sa yung ibang debatidor ng Iglesia ni Cristo, hindi pa naman minsan nang gumamit ng translation ni George M. Lamsa, no? Pero tuloy nga natin, pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng komento at siyempre itatayo natin ang ating simbahan. Pag hindi ka Iglesia ni Cristo, pahala ka sa buhay kung maiimpyerno ka. Kung gusto mong maligtas, dapat umalis ka sa iglesia na yan. Hanapin mo yung buong iglesia na inirehistro noong 1914 na ipinangaral ng kapatid ng Gawins Manalo at doon ka umanib. Pag mo nakita kang miyembrong nangingarilyo, ipikit mo lang ang iyong mata sapagkat ligtas ka. Ayun, sabi niya, kapag may nakita kang miyembro na kahit ano man yung bisyo, pumikit ka lang sapagkat yun ay ligtas ka na. Mga kapatid, no, actually, no, sa totoo lang, hindi naman porket word for word ng pag sinabi mo dyan, huwag mong isipin na ikaw na yan na yon. Kasi yung Biblia, may mga malalim po yan na hulugan. Pero kung word for word po ang ating papatunayan mga kapatid, ang meron po tayong may papakita dito na word for word na isang Biblia rin, no? Na isang Biblia na yung tinatag ni Kristo sa Mateo 16:18 ay Iglesia Romana Katolika. Papakita ko po sa inyo kapatid, Papakita ko po sa inyo. Ito po ay napakaganda. Bakit? Kung word for word ang basihan, yes, word for word din po ang ating ibibigay sa kanila, no? Hindi po porket tandaan niyo po tayo ay wala rin yung pangalan natin sa Bible. Tandaan niyo po 'yan. Pero nandito po tayo. Huwag po tayo maging kagaya ni Añedes, no? Huwag po tayong maging kagaya ni Pastor Añedes na para lang itayo ang kanyang kasinungalingan, sasabihin niya na na tawag dito, na wala tayo, hindi tayo nag-exist. Ito po kapatid, no,
sa Mateo 16:18, St. Joseph Textbook Edition, Confraternity Dual Version. Sabi po dito is ganito po. Kung gusto nyo po ng word for word. Ito, may word for word pa tayo dito na Romana Catholica. Ito. Sabi dito, and I say to this, thou art Peter, and upon this rock, I will build my holy Catholic Roman Church, and the gate of hell shall not prevail against it. Again, Mateo 16:18, no? Sa Confraternity Dual Version. Sabi dito, and I say to this, thou art Peter, upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayan mga kapatid, no? Kung word for word lang naman ang ating babasihan, yan po ay word for word. No? Pero ang sinasabi nyo pong Iglesia ni Cristo na word for word, hindi po yan pangalan ng simbahan, mga dear brothers and sisters. Bigyan pa po natin ng mga ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya na ang Iglesia ni Cristo po ay tatag lang po yan ng isang tao. Kanina, alam na po natin na ang mga tawag dito, yung mga founder po ng Iglesia ni Cristo ay marami po. Hindi lang po si Felix Y. Manalo. Hindi lang po siya. Marami po. At kahit isa doon, wala po tayong nabasa na Iglesia Katolika. Nabasa doon na kahit isa, no, wala tayong nakita na si Jesus Christ. At una sa lahat mga kapatid, no, si Jesu Cristo kapatid, yung ating Panginoong Diyos, ay nabautismuhan po yan. Una sa lahat. Binautismuhan po yan, my dear brothers and sisters. Pero, ang inyong si Ka Felix Y. Manalo, hindi po yan nabaptized. Aminin nyo man sa hindi. Meron po tayong pruweba dyan. My dear brothers. At sa pusugo nyo mismo. Ayan papakita ko sa inyo Ayan, sa inyong pasugo yan mismo, my dear brothers and sisters, sa mga kapatid natin sa INC, sa ibang pananampalataya. Sa pasugo nyo yan mismo, mga kapatid, no? Sa inyong pasugo yan. Alam nyo ba anong nakasulat? Sabi niya, no? How about Felix Manalo? Was he baptized into her church? Sa ilalim po niyan. Ito. Sa ilalim lang po. Editions reply. Sabi niyan, it is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized. Sabi niya, it is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him. Kaya napakalinaw kapatid, no? Kung ang ating founder, yung totoong Kristo, founder natin, ay binautismuhan po ni San Bautista, no? Ni Saint Juan Bautista. Pero po yung inyong founder na Felix Y. Manalo, hindi po nabaptize. Kaya kapatid, kung kayo po ay nasa ibang sekta, mag-isip-isip na po kayo. Mag-isip-isip na po tayo dyan. No? At mayroon pa tayong mga pruwebang ilalabas na konti-konti. No? Sabi dito is ganito. Ito. Wait lang ha. Hanap pa tayo dito. Meron pa tayo dito Ito mga kapatid, napakalinaw dito na ang inyong iglesia, ang inyong founder na si Felix Y. Manalo, ang inyong iglesia na kinaaniban mga kapatid, yan po ay yan po ay tatag noong July 27, 1914. Ito po, basahin po natin to mga kapatid para mas maganda. Ito po mga kapatid. Oops, wait lang, zoom. Palakin po natin to. Oops, ano yun? Wait lang, my dear brothers and sisters, para po mas matibay ang ating mga pruweba. Ayan Palakin po natin ito para mabasa nyo po. Kasi ito yung purpose natin dito Sinsya na po, pasintabi po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Ayan po. Ayan, palakin na. Sabi niya, way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered in the Philippines government. Rehistrado po ang Iglesia ni Cristo sa Philippines government. Hindi po siya religion.
Hindi po siya relihiyon. This registered was proposed, this registration paper state among other things that Brother Felix Y. Manalo was the founder of the Iglesia ni Cristo. Ito po ang masakit na katotohanan, mga kapatid. Na ang Iglesia ni Cristo ay tatag po talaga ng tao. Hindi po tatag ng Diyos, my dear brothers and sisters. Kaya sana po nakatulong ang video na to, mga kapatid, at sana may naliwanagan po sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya nang pinatibay po natin ang argumento ni my dear ng Iglesia ni Cristo, tatag po ni Felix Y. Manalo. At ayun, mismo na ilang na tayo lumabas, pero okay lang mga kapatid kasi alam ko naman na meron maraming Iglesia ni Cristo dito sa atin. Pero katotohanan po talaga ang ating palabas. Kung may mga kapatid po tayo sa Iglesia ni Cristo at kung sa tingin niyo po mali po ang binasa ko, tandaan niyo po yan, sa pasugo niyo po yan galing, no? Sa pasugo po yan ni Felix Y. Manalo. At kung may mali po akong turo dito, please gumawa po kayo ng video na i-redebat nyo po ang aking mga sinasabi dito. At siyempre, hindi naman ako papayag na manatili ang inyong at i-redebat din po natin para manatili ang katotohanan, mga kapatid. Again, shout out na po tayo, my dear brothers and sisters. At sana po sa Diyos pong pagpupulit kailanman kailanman. Amen. Shout out po tayo sa ating Facebook page, no? Shout out po kay Richard Antonio Zamora Colone. Thank you so much, no? Yes, no, ang King James Version 1611. Ayan po, my dear brothers and sisters, diyan po sa Mr. Curious Catholic. Please, kung hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, Mr. 721 Catholic, please na bisitahan niyo po sana ang ating YouTube channel, Mr. 721 Catholic, and also follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic. Corporation, ang INC, sabi ni Archie Jackson. Ayun, dito sa Mr. Curious Catholic, no, hindi ko po babasa lahat-lahat. Pasensya na po kayo. Pero thank you po sa mga star senders. Meron akong nakita dito nag-send ng star. Shoutout po kay Gabriel. Thank you so much po sa sending 35 stars. Kay Archie Hackson, 50 stars. At sino pa dito? Ay kay Archie Jackson, meron siyang 100 stars. Wow, thank you so much. Malaking tulong po ito sa kay Mr. Curious Catholic, no? Thank you so much po dahil po si Mr. Curious Catholic ay tumutulong din po sa Divine Mercy doon po sa Kalinog. Ayan, malaking tulong po ito sa amin. Thank you so much din po kay Bellwards Trick Kulot, RMG Aguila. Nag-send po siya ng 10 stars. Thank you so much. Ayun mga kapatid, no? Hindi ko na po kayo maisa-isa. Sobrang dami nyo po dyan sa Mr. Curious Catholic. Shout out po kay Sister Tessie Padro. Dyan po sa ating live. Kay Liwa Ching. Shout out din po kay Maria Aska Fairboards, no? Shout out po. Ayan. Shout out din po kay Duhat Kadate. Shout out din po kay The S Heart, no? SS Heart Taylor Delphine, no? Ayan, thank you so much po mga kapatid. At dito, shoutout din po kay Tessie, kay Capilian Curabertumen. Thank you so much po. Kay Richard Anthony. Ayan, thank you so much mga kapatid, no? Kay Balintad Margie, shoutout din po, no? Curabertumen, Atit Bakaron, Sister Tessie, Ate Tessie. Ayan mga kapatid, thank you so much sa inyong walang sapagsawang subaybay sa ating live at saka Mr. Curious Catholic. Sana po ay patuloy po tayong suportahan ang mga channel na to dahil alam naman po natin na ang mga bagay-bagay po ay kailangan po natin protektahan. Dahil po pag hinayaan po natin ito po ay manatili na kabakakan. Yan naman po, my dear brothers and sisters. Again, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Mr. 721 Catholic and please follow my Facebook page, Mr. 721 Catholic. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. At kung nagmula po tayo sa panalangin, siyempre, magtatapos po tayo sa panalangin para sa pagpasalamat sa ating Panginoon Diyos. And to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan po, isang pasalamat po, Ama, dahil po pinagkalooban mo po kami ng araw na ito. Nawa po, Panginoon, ay nakapagturo po kami ng naayon sa iyong kagustuhan. Dahil alam po namin, Panginoon, na kung may plano kami, mas may magandang plano po kayo sa amin. Dahil po sa Jeremias 29:11 na kung
kami po ay may plano, meron po kayong mas magandang plano, hindi po ikakasama namin. Kaya Panginoon, sana nasa iyong plano na gamitin mo po ang ministriyang ito, sa gamitin mo po ang mga grupong ito na ipahayag po ang katotohanan. Hinihingi namin yan sa pamamagitan ng Inang Berhing Maria, sa lahat ng mga santo sa langit, si San Pedro Calungsod, ng Saint Vicente Ferrer, Saint Padre Pio, sa lahat po ng mga santo sa langit, ipagkaloob niyo po sana na naway makarating po ito sa ating Diyos. Amen. And to the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Ayan, sa mga pagpalang umaga, tanghali, gabi po ulit, mga ka-721, mga curious, mga kapuntos. Again, this is Mr. 721 Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig. Good night. Good night ng maraming salamat po sa inyong lahat.